Mapayapang naglalakbay ang ating mga bida sa himpapawid sakay ng octopus balon. Habang nasa ere inaayos na nila ang malaking butas ng barko sa ilalim. Kalaunan ay nawala na ang apoy ng flame dial at nagsimula ang pagbagsak nila kaya nagmadaling umakyat sila Chopper at Usopp hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanilang barko sa dagat. Nagpasalamat si Luffy sa balon octopus tapos ibinalik sa dagat upang maging malaya. Gusto nang magpunta ng captain sa susunod na isla, ngunit dumating ang napakalaking mga alon dahil sa mga sea monkey. Sa Jaya Island ay nagkaroon ng kaguluhan dahil sila Bellamy at Sarkis ay naglalaban. Ngunit kinokontrol pala ni Doflamingo si Sarkis dahil dinungisan daw ni Bellamy ang kanyang marka dahil sa pagkatalo kay Luffy. Sa kumpas ng kamay ni Doflamingo ay inatake ni Sarkis ang kanyang sariling captain. Ngunit nagmakaawa pa rin si Bellamy para sa pangalawang pagkakataon. Pero tinalukuran siya ng warlord tapos tuluyan siyang ipinatapos sa sarili nitong tauhan. Dahil giit ni Doffy na nagsisimula na daw ang panahon kung saan ang mga tunay na malalakas na pirata lang ang makakasurvive. Isang tahimik na umaga ay may namataan na isang barko si Usopp pero wala itong flag at ang mga crew ay tila wala sa sarili. Dumating na naman ang mga sea monkey na nagresulta ng napakalakling alon kaya nagsagwan sila ng mabilis pero ang isang barko ay walang pakialam. Sa halip na magtulungan ay nag-away-away pa ang mga ito, kaya naman nilamon sila ng napakalaking alon hanggang sa lumubog sa ilalim ng dagat. Kalaunan ay nakapasok sila sa isang fog habang patungo sa isang bagong isla na natagpuan. Pagpunta sa isla ay nakitang halos kapatagan lang ito, kaya agad na tumalon ang tatlo para maglaro. Nang mapansin nila ang napakatangkad na oso, kumapit si Luffy kaya gamaya rin ang mga kasama, tapos kumuha siya ng prutas na nalaman niyang mansanas pero pahaba ang hugis, at napansin na matatangkad din ang mga puno saka umikot ang oso kaya nahulog ang tatlo. Nakita ni Usopp ang isang bahay nang dumaan sa harap nila ang mga hayop na napakahaba ng mga katawan. Tapos nakita nila ang aso na sa sobrang haba ng katawan ay hindi nila makita kung nasaan ang dulo. Lumapit ang bida sa aso, tapos naglaro si Usopp sa katawan nito. Ngunit pinaupo ito ni Luffy kaya nadaganan ng sniper. Tapos nainis nito sa ating bida kaya tumayo ang napakahabang aso. Pumasok ang captain sa isang bahay na nandoon ngunit walang tao sa loob. At sa labas ay nakita nila ang napakagandang kabayo na ang pangalan daw ay Shelly, sabi ni Chopper. Napansin ni Luffy ang dalawang kawayan na wala naman doon kanina na sa sobrang haba ay hindi na nila makita ang dulo at bigla itong gumalaw kaya natakot si Usopp. Tapos ang isa pang kawayan ay tinamaan si Luffy kaya gumulong ang bida kaya nagalit siya at sinipa niya ito. Nalaman ni Chopper na nawawala pala ang owner ni Shelly. Nang may nahulog at nakita nila ang isang matanda. Samantala na corner ng isang barko ang Going Merry, saka nagpakilala ang Foxy Pirates na nais silang yayain sa isang showdown. Nagpakilala ang matanda na si Tonjit at nagpasalamat ito kay Luffy dahil sa pagsira sa kanyang steel para makababa. Giit ng matanda na paborito niya ang paggamit ng steel kaya sinubukan niyang gamitin ang pinakamataas na steel sa buong mundo. Dagdag pa nitong 10 taon na daw siya sa itaas, at nabubuhay siya sa pagkain ng mga prutas mula sa mga matatangkad na puno. Ngunit wala silang alam na nagmamasid si Foxy sa malayo. Pumasok sila sa bahay ni Tonjit at dito palang napagtanto ng matanda na wala na pala ang village sa lugar. Kukuha sana siya ng makakain pero 10 taon na rin sa kaldero ang gatas na ipapakain sana sa kanila kaya nagalit si Usopp. Pero kinain pa rin ito ng matanda kaya muntik na siyang mamatay. Nagpanik si Chopper ngunit siya pala ang doktor kaya tawa ng tawa si Luffy sa kanila. Giit ng matanda na sila daw ay mga nomad at ang isla na ito ay tinatawag na Longring Longland Island dahil kahugis ng singsing. Nalaman din nila na nagmamigrate ang mga nomad tuwing 3 taon. At kung mahahanap lang daw ni Tonjit ang kabayo niya ay makakahabol siya sa mga kasama. Naalala ni Chopper na nakakita sila ng isang kabayo. Tama nga ang hinala dahil si Tonjit nga ang amo ni Shelly. Sumakay ang matanda at masaya silang namasyal sa buong paligid, saka naalala nito noong pinili ni Shelly na magpaiwan para hintayin ang amo niya. Kaya ngayon ay masayang-masaya ang kabayo sa piling ng amo nito, ngunit biglang may bumaril sa kabayo kaya nahulog si Tonjit. Labis na nagalit si Luffy, mabuti ay net lang ang ginamit sa kabayo. Saka nagpakita sila Foxy na inaangkin si Shelly. Aatake sana ang bida pero pinigilan siya nito dahil nais niya lang daw na yayain si Luffy sa Davy backfight pero nais lang silang gulpihin ng bida. Naalala ni Usopp ang mga piratang walang pinuno kaya nagkakagulo na malamang ay biktima ng Foxy Pirate sa laro na ito. Kaya nalaman ni Usopp na mawawalan sila ng isang miyembro pag natalo sa laro. Payag si Luffy sa laro kaya binatukan ni Usopp. Samantala nakausap nila Nami ang crew ni Foxy at pinaliwanag na ang Davy backfight ay isang laro na agawan ng crew. Pinakita nila ang captain ng barko na nakita nila kanina sa dagat, maging ang mga pangunahing member nito ay nakuha din ni Foxy kaya pala lumubog na lang ang naiwan nilang barko kasama ng naiwan ng mga crew. Naiinis si Nami dahil ayaw umatras nila Sanji at Zoro sa hamon ng mapagmataas na Foxy Pirates.
Tapos nang makarinig sila ng magkasabay na putok ay hudyat daw ito na pumayag na si Luffy sa laro. Parang biglang naging fiesta sa lugar dahil inayos ito ng Foxy Pirates. Natuwa si Luffy sa dami ng mga crew ni Foxy, tapos nagpunta ang dalawang captain sa stage habang sinasabi ng dalaga ang rules pero hindi nakikinig ang bida. Pinapili ni Foxy si Luffy kung ilang laro ang gusto niya. Sumenya sila Usopp ng isang laro lang daw, pero 3 ang pinili ng bida dahil pinag-add pala nito ang nakita niyang mga daliri. Saka inihagas sa dagat ang mga coins. Nabasa ni Zoro ang 3 uri ng laro na magaganap na lahat daw ay naisalihan ni Luffy ngunit sinabi ni Robin na bawal ito. Nangamba naman sila Nami na baka maging crew na sila ni Foxy pag natalo sila. Pinakilala ang mga kalahok sa Straw Hat Team. Habang nasa malayo ay pumipili na si Foxy kung sino ang kukunin sa Straw Hat. Ang unang laro ay karera ng bangka na gawa sa barrel, kaya kanya-kanya silang gawa ng mga bangka. At kailangan nilang maunang umikot sa buong isla para manalo. Lahat ng sandata ay pwede sa karera para mapalubog ang kalaban na bangka. Bago magsimula ay isa-isang pinakita ang mga bangka na gawa ng mga kalahok dahil pagandahan din sila ng design, ngunit pinakapangit ang nagawa ni Luffy. Pero ang pinakakulelat sa pagandahan ay ang pinakamalaking bangka na gawa sa giant barrels. Tapos binigyan sila ng mga eternal pose para hindi maligaw. Nagsimula ang karera ng mga bangka, kaya kanya-kanya silang diskarte ngunit nagpalabas ng mga barrels ang malaking bangka. Ginalaw ito ni Nami kaya sumabog ito sa kanila. Napaligiran ng mga barrels sila Luffy. Gumawa ng paraan si Zoro gamit ang sagwan style para mapabalik ang mga ito kung saan nanggaling. Kaya sabog-sabog ang malaking bangka at nagkaroon ng malaking alon dahil sa pagsabog. Sinakihan nito nila Luffy pero bam ibigay na ang bangka nila, si Chopper naman ay natatakot na sa tubig. Ngunit dahil din dito ay nakahabol ang Straw Hat Pirates sa mga nangunguna sa karera. Dumating ang mga bangka at binigyan ng mga pagkain si Luffy, mga babae naman ang binigay kay Sanji, matamis na candy para kay Chopper, at mga alak naman para sa swordsman. Naiinis si Nami dahil nahulog sila sa strategy ni Foxy. Gumamit ng karate fishman ng isang kalahok kaya nahati ang bangka nila Usopp. Natauhan si Sanji nang makita ito kaya kinuha ang captain, at sila Zoro ay umalis na rin. Tumira si Usopp ngunit baliwala, pero ang atake ni Robin ay epektibo kaya binalibag ito sa ulo ng alaga nila. Nagmamadali si Sanji ngunit may naisip si Luffy kaya napakabilis nila. Sila Zoro naman ay babanggain sana pero kaagad na nakagawa ng paraan, saka siya nagpunta sa bangka ng mga ito at inatake silang lahat kaya nasira ang bangka ngunit nahulog din si Zoro. Ngunit nakatira pa ang isa kaya nasira ang bangka nila at na-disqualified. Ginamit ni Usopp ang breath dial ngunit naubos na pala ang hangin nito. Tapos liit ni Usopp na iniwan niya daw ang impact dial kaya ginulpi siya ni Nami. Si Robin naman ay nagsasagwan habang nagbabasa ng libro. Naabutan nila Luffy ang nangunguna dahil sa ginawa nito, pero napagod na rin siya dahil sa tubig dagat. Nalagpasan na sila ng team ni Foxy, ngunit kumapit sila Robin gamit ang powers nito kaya puputulan sana pero tinanggal kaya nahulog ang fishman. Ang susunod na obstacle ay ang coral reefs, nang makita nila sa isla na tumatakbo si Foxy sakay ng unggoy nito para pigilan ng Straw Hat. Pumasok ang nangungunang team sa mga coral reef, ngunit umikot-ikot sila dahil sa lakas ng tubig. Alam nila Nami kung ano ang gagawin, subalit lumikha ng makapal na usok si Foxy para bumangga sila sa mga coral reef. Ngunit nakalusot pa rin ang Straw Hat kaya napanganga lang si Foxy. Dahil sa kakayahan ni Nami bilang navigator ay easy lang sa kanila ang mga coral reef, pero hindi pa rin makatawid ang team ni Foxy. Ngunit sa dulo nito ay may whirlpool kaya pinipilit ni Nami na gamitin ni Usopp ang impact dial. Sang-ayon din dito sila Sanji dahil braso naman ni Usopp ang masasaktan sa impact nito. Kumapit sila Robin sa bangka nila Luffy, saka ginamit ni Usopp ang impact dial kaya lumipad sila at nakaligtas sa whirlpool ngunit naputol ang kahoy sa bangka nila Sanji kaya nahulog sila sa lupa. Dahil dito ay sila Nami na lang ang pag-asa. Samantala ang fishman ay lumangoy na rin para makahabol sa Straw Hat Team. Nakita nila ang isang signboard pero sinuntok ito ni Nami dahil alam niyang kagagawa nito ni Foxy. Saka nagkaroon ng mga pagsabog sa ilalim kaya tumalon-talon ang bangka. Ngunit nakaligtas pa rin sila kaya nalulungkot na si Foxy. Nakita na nila Usopp ang goal pero mabilis na humahabol ang team ni Foxy. Ngunit sinuntok ito ni Nami dahil alam niyang peke na naman ito. Tapos ang team pa ni Foxy ang nauto ng pekeng goal. Pero kalaunan ay nakahabol na naman ang kalaban sa kanila, kaya pinatumba ni Usopp ang mga kawayan at tinamaan ang kalaban. Gumamit naman ng flower shuriken ang babae, kaya nagkaroon ng butas ang bangka nila. Malapit na sila sa goal kaya natutuwa ang mga tao. Dahil mananalo na ang Straw Hat ay gumamit na si Foxy ng slow beam, kaya naman ang nagwagi ay ang team pa rin ni Foxy. Nagtataka ang Straw Hat kung paano sila natalo, kaya pinaliwanag ni Foxy na meron siyang devil fruit power na nagagawang pabagalin ng isang tao o bagay. Para mas maintindihan nila ay sinubukan niya ito sa isang cannonball. Pero dahil masyadong pasikat ay sumabog pa rin ito sa pagmumukha niya. Dahil nanalo ang Foxy Pirates ay pipili na si Foxy ng kukunin niyang crew.
At ang napili niya ay si Chopper na isang doktor kaya umiiyak nila itong kinuha, tapos ginawa nilang parang teddy bear. Saka nilagyan na siya ni Foxy ng maskara bilang ganap na kasapi sa kanyang crew. Ngunit hindi matanggap ni Chopper ang nangyari, kaya sinabi ni Zoro na dapat ay panindigan nila ang sinalihan na laro, dahil dito ay tumapang na rin si Chopper. Sa susunod na laro ay magkasama sila Sanji at Zoro pero nag-aaway pa rin sila. Kailangan daw may pasok ng isang team ang bola sa loob ng ring, pero ang tao ang magiging bola kaya nilagyan ng bola si Sanji. Dumating ang mga tauhan ni Foxy na malalaking mga tao. Kaya natakot sila Chopper at Nami dahil mukhang malalakas ang mga ito. Magsisimula na ang laban ngunit ayaw pa rin pumayag ni Sanji na siya ang bola, kaya nag-Jack and Poy ang dalawa. Ngunit nang sinabi ni Nami na bagay sa kanya ang bola ay pumayag na ito. Pero tinawag siyang syunga ni Zoro kaya nag-away ang dalawa. Bago magsimula ay sinabing bawal daw ang espada, pero kumpiyansa pa rin si Zoro sa kanyang lakas. Tinukso siya ni Sanji na walang kwenta pag walang espada kaya nag-away sila ulit. Giit ng referee na mananalo ang isang team kung maipapasok ang bola sa ring. Sumugod kay Sanji si Pickles pero nakailag at inatake ng Cook si Big Pan ngunit napakadulas pala ng balat nito. Kaya napatalsik siya ni Big Pan, tapos tumakbo ang dalawa nitong kasama para i-shoot siya sa ring. Binangga ni Pickles si Zoro, tapos inihagis ni Hamburg si Sanji patungo sa ring, nagpaikot-ikot naman si Pickles para mapatalsik si Zoro, at maging si Sanji ay tumama at tumalsik paitaas. Saka sumugod si Big Pan at hinagis si Hamburg kay Sanji, tapos naghanda si Hamburg sa pag-shoot kay Sanji sa ring para manalo sila. Kinakabahan na sila Chopper, Luffy at Usopp, nang buhati ni Zoro si Pickles at pinaikot-ikot saka inihagis. Si Sanji naman ay sinipa si Hamburg papunta sa ibaba kaya tumama ito kay Pickles at pareho silang plakda. Dahil sa nasaksihan ay tumulo ang uhog ni Foxy. Samantala sa ring ay nag-aaway pa rin sila Zoro at Sanji, pero natatawa lang ang kanilang captain. Muntik na silang maapakan ni Big Pan at napatakbo na lang dahil sa laki nito kaya nagagalit si Usopp. Giit ni Zoro na may blade ito sa sapatos at bias ang referee dahil kakampi ito ni Foxy. Kaya binato ito ni Sanji ng sapatos sa mukha. Dahil dito ay binigyan sila ng yellow card bilang warning. Kalaunan ay pinayagan din ito ang axe ni Big Pan pero hindi ang espada ni Zoro kaya galit na galit si Sanji. At maging si Luffy ay gusto na ding bugbugin ang referee. Ngunit nang mag-cheer si Nami ay nabaliw na naman sa kanya si Sanji. Kaya pareho na silang hinabol ni Big Pan. At sabay na umatake ang dalawa, ngunit nag-dive ang Giant sa kanila. Nadulas sa balat nito si Zoro pero nag-skating si Sanji, ngunit pinaikot ni Big Pan ang katawan kaya nagpaikot-ikot ang dalawa hanggang sa mahilo sila. Si Hamburg ay nagsuot na ng mga bakal na knuckles at elbows, kay Pickles naman ay spike sa balikat at kahit bawal ang mga ito ay hindi sila pinapansin ng referee. Pinadulas ni Big Pan ang dalawa patungo sa mga kasama. Tapos umikot si Pickles at tumalon mula dito si Hamburg, saka sinapok niya si Zoro sa ere kaya bagsak ng napakalakas sa lupa. Tumalon din si Big Pan at naghanda si Hamburg na gamitin ang iron elbows. Saka inihagis ang kasama patungo kay Zoro kaya naman halos mamatay sa sakit ang swordsman. Nagpunta si Pickles sa bunganga ni Big Pan, saka nag-launch patungo kay Sanji gamit ang spikes at direktang tinamaan ang Cook. Tapos sa ere ay sinuntok pa ito ni Hamburg at muling inatake si Pickles kaya tumalbog, saka hinampas ni Big Pan patungo sa ibaba. Muling bumangon ng dalawa, ngunit dahil sa mga pinsalang natamo ay natumba sila ulit. Hindi makapaniwala ang mga kasama sa sinapit ng dalawa. At nagsasaya na ang Foxy Pirates dahil ang kulang na lang ay ang maipasok sa ring si Sanji. Subalit nagkasundo na ang dalawa at muling silang bumangon kaya natuwa ang mga kaibigan. Si Foxy naman ay umorder ng isang monster burger na ikinagulat ng mga crew nito, pagkatapos ay nagsaya sila. Tapos mula sa itlog ni Hamburg ay naglabas siya ng mga iron club, mula naman sa itlog ni Pickles ay kumuha siya ng espada, si Big Pan ay naglabas ng malaking kawali, at wala silang pake kahit na pinagbabawal ang sandata sa laro. Gusto nang bugbugin ni Luffy ang referee dahil nagpapanggap na hindi nakikita. Sumugod ang mga kalaban gamit ang mga sandata nila, ngunit nagawa pa rin ni Sanji na masipa-sipa sa mukha si Hamburg, tapos sinipa sa dibdib at tinornado sa batok, sinipa sa mata at tinadyakan sa mukha kaya tumalsik. Dahil dito ay napunta si Hamburg sa mga kawali ni Big Pan. Nagalit si Pickles ngunit pinigilan ni Zoro, saka gumamit ng no sword style at napalipad ang kalaban patungo kay Big Pan kaya nasaktan ito sa hawak na espada ng kakampi. Tapos sinipa ito ni Sanji sa likod ng napakalakas. Sumugod si Zoro kaya naghanda si Pickles, ngunit si Sanji ang umatake sa kanya mula sa likod at tumalsik ito sa referee. Kaya magbibigay dapat siya ng red card pero nawawala ito dahil nakuha na pala ni Nami. Tapos nag-team up ang dalawa, sumakay si Zoro sa sipa ni Sanji patungo sa mukha ni Big Pan, kaya naman nag-slam dunk ang swordsman patungo sa ring, kaya ang Straw Hat ang nanalo sa round 2. Masayang-masaya ang Straw Hat dahil mababawi na rin nila si Chopper. At maging ang Foxy Pirates ay nag-cheer sa Straw Hat kaya nagalit ang captain nila. Matapos ang laban ay pipili na si Luffy ng kukuning crew.
Nang maisip ni Nami na si Captain Foxy ang kunin nila para hindi sila nito hadlangan sa susunod na round. Pero ang pinili ni Luffy ay si Shelly, ang kabayo ni Tonjit kaya iyak si Chopper at nagalit naman sila Usopp at Nami sa captain nila. Saka nangako si Luffy na siguradong mananalo sa last round para mabawi si Chopper. Ang susunod na laro ay skating race, kung saan mauuna ang mga team scorers, at makalipas ang 20 seconds ay susunod ang mga team defenders, kung saan ang mga defender ay maaaring gumawa ng mga paraan para manalo ang kanilang team. Pagkatapos ng 5 minuto ay ang nangungunang team scorer ang magtatamo ng score. Nagpunta na sa field ang Straw Hat Pirates, at naghihintay naman sa kanila ang team ni Foxy. Inamoy ni Chiquichita si Luffy, dahil naamoy pala nito ang kinain na panes na gatas ng bida. Dahil kulang ng isa ang Straw Hat ay pumayag si Foxy na sumali ng 2 beses ang isa sa kanila. Kaya tuwang-tuwa ang mga tao sa boss nila, at si Foxy naman ay kinikilig sa mga papuri pero narinig niyang mukha daw siyang ewan sabi ng Straw Hat kaya nagbago ang mode. Lumapit si Luffy at nakipagkamay, kaya nagyabang si Foxy pero hindi siya pinakinggan ng ating bida kaya napahiya na naman. Nag-iisip pa ng strategy si Sanji pero sobrang excited na si Luffy sa laro. Nagalit si Zoro dahil si Sanji ang nagpapasya, giit ng cook na siya kasi ang coach dahil hindi kayang mag-coach ng maliit na utak ni Zoro, kaya sagot ni Zoro na mukhang pinaikot na tae ang kilay ni Sanji, kaya nagsimula na naman sa pag-aaway. Sa unang round ay si Luffy ang lalaban. Ngunit nang makita nilang nahihirapan gumamit ng skate shoes ang captain ay nadismaya ang mga kasama, at nang matumba ay natawa ang mga tao. Nagalit si Sanji dahil ang lalaking bias na naman ng referee. Nang magsimula ang laro ay napakabilis ni Porsche ngunit si Luffy ay nasa start line pa rin. Dumating ang Foxy Defender para atakihin si Luffy ngunit nagpalobo ang bida, saka sinipa ito ni Nami ng parang bola. Nagpalabas ng mga kamay si Robin para sa dadaanan ni Luffy, pinagulong ni Nami ang captain patungo sa mga kamay. Nang makita ito ni Porsche ay gumamit siya ng flower shurikens pero nakailag ang bida dahil kay Robin. Pagdating sa isang defender ay inihagis ni Robin si Luffy, ngunit tumalon ang isa na may dalang patalim at tinusok ang tiyan ng bida kaya tumalsik ito sa audience. Dahilan para ma-disqualified si Luffy. Kaya naman ang nanalo sa first round ay si Porsche. Ang susunod na team scorer ay si Nami, at isang Momo ang kalaban niya. Nagsimula ang laro kaya nagmadali ang dalaga ngunit ang kalaban ay halos hindi umaandar. Pinakawala na ang mga defenders ngunit hindi rin umalis sa starting line ang mga ito. Nakabalik na si Nami nang gamitan sila ni Porsche ng hypnosis. Kaya di nila alam na nakatulog pala silang lahat. Sigaw na ng sigaw si Chopper dahil nakaikot na pala ang kalaban kaya panalo na naman ang Foxy Pirates. Dahil dito ay kailangan ng manalo ng Straw Hat Team sa 3 natitirang round. Para sa round 3 ay si Usopp ang lalaban kay Chiquichita. Agad na nagsimula ang laban ngunit walang binatbat si Usopp sa bilis ng isang cheetah. Sumunod ang defense team na sila Robin at Nami, ngunit nalagpasan muli ni Chiquichita si Usopp kaya iyak na ng iyak si Chopper. Samantala si Luffy ay natutunan ng tumayo gamit ang skate shoes. Nagsimula muli ang round para kay Luffy na sa sobrang bilis ay nasasabayan ng cheetah kaya ginamit na nito ang 4 na paa. Ngunit hindi marunong lumiko si Luffy kaya tumama siya sa pader, dahilan para lumabas siya sa field at ma-disqualified. Muling naabutan ni Chiquichita sila Usopp, kaya ginamit ni Robin ang kakayahan para mas bumilis ang sniper pero napakabilis talaga ng cheetah, ngunit sumobra din ito kaya ginamit ang buntot para makabalik. Sinabi ni Sanji na bawal ang ginawa ng cheetah pero ayaw makinig ng referee. Nag-iisip ng paraan si Robin ngunit kumapit sa kanya ang isang octopus fishman. Kaya sinubukan niyang baliin ang leeg nito ngunit flexible pala ang pusit. Saka gumamit ng slow beam si Foxy kay Robin. Naisip ni Sanji na magpakuha ng kiwi fruit kay Zoro para ma-distract ang cheetah. Agad na nagtungo si Zoro sakay ni Shelly, ngunit 10 segundo na lang ay mananalo na ang Foxy Pirates. Kaya pinutol na lang ni Zoro ang puno ng kiwi patungo sa stadium, at dahil paborito pala ng cheetah ang kiwi ay umalis siya sa field bago matapos ang laro. Nagtataka sila kung ano ang nangyari, giit ni Sanji na ang kiwi fruit ay may catnip property na hindi matitiis ng kahit na anong pusa. Dahil na-disqualified ang cheetah ay nanalo ang Straw Hat sa round 3. Ang susunod na scorer ay si Robin, at ang kalaban niya ay si Jubei the Fishman. Naisip nila Nami na gagamitin muli ni Foxy ang slow beam, kaya nagplano sila ng masama para manalo. Nagsimula ang laban at nangunguna si Robin, tapos sumunod si Luffy bilang team defender. Pagdating niya sa corner ay ginaya ang ginawa ng cheetah kaya nakabalik sa loob. Tapos sinuntok niya si Jubei kaya napigilan nila ang scorer. Ngunit nag-aabang ang mga defenders kay Robin. Nagawa niyang makailag saka nagpalabas ng mga kamay para makatawid sa malaking defender. Tapos nawawala ang bato ni Porsche dahil kinuha na pala ni Nami. Si Jubei naman ay parang maamong tupa kay Luffy. Gagamit na sana ng slow beam si Foxy, ngunit sinamantala nila Usopp at Nami ang pagiging sensitive nito kaya hindi nagtagumpay sa plano. Hanggang sa hindi na kayang magbigay ni Nami ng compliment sa damuho.
Ngunit inulit-ulit pa rin nila ito para hindi makakilo si Foxy. Dahil dito ay nanalo sa ika-4 na round ang Straw Hat kaya kumalma si Chopper. Nagsimula ang ika-5 round at kaagad na nag-abang si Foxy kaya ginamit muli nila Usopp ang verbal abuse technique pero hindi na ito naaapektuhan. Ginamit ni Foxy ang slow beam ngunit nakakaiwas ang bida. Pinakita ni Foxy ang earplug kaya malaya niya nang nagagamit ang slow beam, at ang nagagawa na lang ng bida ay ang umiwas. Nakita ni Sanji na bumanda ang slow beam sa patalim. Sunod na pinuntirya ni Foxy ay sila Usopp at Nami. Saka nagpatuloy sa pag-atake kay Luffy, tapos pinabanda ng kalaban ng slow beam gamit ang patalim kaya tinamaan ang bida. Dahil dito ay nag-isip si Robin ng strategy, at bilang defender ay maaari siyang lumabas sa field ngunit nagtataka ang host sa ginagawa niya. Tuwang-tuwa na ang fishman sa kalamangan nito, at natapos na ang 30 seconds kila Nami kaya muli silang ginamitan ni Foxy, saka nagpunta siya kay Luffy para abangan ito. Gagamitan niya na sana ang bida ngunit pinigilan ni Robin kaya malayang nakatakbo ang captain. Lumalapit ang mga galamay ng fishman ngunit pinigilan ito ni Zoro. Dahil dito ay nagawa ng makahabol ng bida sa fishman. Samantala itinutok ni Robin ang slow beam kay Foxy kaya pinabagal nito ang sarili. Sinuntok ni Luffy ang kalaban niya pero hindi tumama dahil kumapit lang pala siya sa bakod sa likod para mas mauna siya sa karera. Kalaunan ay naipanalo ni Straw Hat Luffy ang ikatlong palaro kaya tuwang-tuwa si Chopper. Kaya agad na nagpunta ang reindeer sa tunay niyang captain. Sinabi ni Foxy na hindi daw katanggap-tanggap ang tabla sa mundo ng mga pirata. Kaya nang hamon ulit ng isa pang game si Foxy, at nagulat sila Usopp dahil pumayag na naman ang kanilang captain. Binugbog nila si Luffy dahil sa ginawa nito. Ngunit wala na silang magagawa dahil pumayag na ang captain nila. Para sa unang round ay batuhan bola ang magiging palaro, at kung sino ang unang team na mauubos ay siya ang talo. Ibinigay kay Robin ang napakakapal na rules para matutunan ng Straw Hat Team. Hindi naniniwala si Nami na susundin ito ng Foxy Pirates, ngunit nabasa ni Robin na kung sino ang hindi susunod ay pupugutan ng ulo. At magkakaroon din ng 5 batikan na referee. Napakaraming player ang kasali sa Foxy Team, samantala 7 lang ang sa Straw Hat Team. Pumunta sa gitna ang unang mga kalahok at si Chopper ang napiling kasama ni Luffy. Paghagis ng bola ay umatake ang mga kalaban ngunit nakatakas ang dalawa at nakuha ang mga bola. Tapos binato patungo kay Foxy para ma-out ito, at tinamaan ng captain ng kalabang team sa pagmumukha. Pero sinabi ng referee na hindi counted pag sa mukha tumama ang bola. Ang susunod na babato ay sila Zoro at Sanji. Binigay ng swordsman ng lahat sa kanyang atake kaya na-out ang marami sa mga kalaban. At ganun din si Sanji kaya maraming nabawasa sa team ni Foxy. Sumunod na bumato ay si Luffy, na parang tinamaan ng bowling ball ang mga kalaban sa lakas. Sumunod naman ay si Chopper ang tumira kaya talsik din ng mga kalaban ngunit nasalo sila ni Hamburg. Nang si Big Pa na ang may hawak ng bola ay takot na takot si Usopp. Paghagis nito ay nakailag sila Zoro at Sanji, pati sila Luffy at Chopper kaya tinamaan ng sniper at sumabog sa likod, dahil tinamaan din pala ang mga teammate ni Foxy kaya na-disqualified si Big Pan. Kaya naman dalawa na lang ang natitira sa Team Foxy. Ginamit ni Robin ang kakayahan para matamaan sa batok si Hamburg at ma-out ito. Sunod na titira si Sanji, ngunit inakit siya ng mga babae kaya binigay nito ang bola, tapos sa kanya ito binato kaya na-out ang Love Cook. Nilabas ni Foxy ang special weapon niya na natatanging sandata na pinapayagan sa laro, dahil sa kampi pa rin pala ang mga referee sa kanilang captain. Ginamit ni Porsche ang flower hypnosis ngunit hindi sila tumingin, saka inatake ni Foxy si Zoro, at kahit na nakapikit ito ay nagawa niya pa ring mahati sa gitna ang bola. Ngunit na-out siya dahil pinagbabawal daw na hatiin ito. Ang susunod na aatake ay si Foxy kaya gumamit ng Rumble Ball si Chopper para gamitin ang guard point. Tumira ito ngunit nakailag ang bida, ngunit tumalbog sa katawan ng lalaki kaya pinrotektahan ni Chopper ang captain kaya siya ang tinamaan. Giit ng reindeer na sa mukha niya tumama kaya hindi pa siya out. Ayaw naman maniwala ng referee kaya nagalit ang mga crew ni Foxy na kampi kay Chopper kaya pumayag na ang matanda. Pero malinaw daw na out pa rin si Chopper dahil lumabas ito sa court. Giit ng captain na magtiwala na lang sa kanya ang reindeer. Tapos naglabas din ng mga decoy na bola ang mga tauhan ni Foxy, giit ni Nami na kay Foxy lang ang totoong bola. Umatake ng ubod ng lakas ang bida ngunit nakuha ni Porsche ang bola kaya walang tumama kay Foxy. Tapos nagsimulang mag-shuffle ang mga ito kaya hindi na nila alam kung nasaan ang totoo. Kaya kinuha na lang ni Luffy ang lahat ng mga ito, ngunit umatake si Foxy at tinamaan sa mukha ang bida kaya hindi pa siya out. Subalit nilunok ito ni Luffy kaya na-disqualified siya. Dahil dito ay nagdiwang ang Foxy Pirates sa una nilang panalo. At ang pinili ni Foxy ay si Robin, dahil sa mapanganib daw na kalaban ang dalaga. Tahimik na nagpunta ang dalaga sa bago niyang captain at nagsuot ng maskara nila. Ang susunod na laban ay red light green light, at si Tonjit ang magiging stoplight. Kung sino ang unang team na makakahawak sa matanda ay siya ang panalo.
Nainis si Nami dahil nilagay sila sa mahirap na daanan ngunit wala naman silang magawa. Nagsimula ang laro kaya kumaripas ng takbo si Chikichita at sila Hamburg. Samantala sila Zoro at Sanji ay nag-aaway pa rin. Nagplano sila Pickles na ihulog sila Zoro dahil malaking sagabal ang mga ito sa kanila, kaya binato nila ng napakalaking bato ang dalawa, ngunit sa tamang oras ay nahati ito ni Zoro tapos sinipa pabalik kila Pickles. At bawal silang gumalaw dahil red light na, kaya naman tinamaan ng dalawa at na-out sa laro. Muling tumakbo ang mga kalahok patungo sa matanda, subalit nakuha pang maligaw ni Zoro kahit kita naman ang daan. Nag-shortcut si Sanji sa mapanganib na daan, kaya nagawa niyang makahabol sa mga kalaban. Si Capote naman ay hinaranggan sila Nami kaya napatakbo na lang ang mga ito. Nakita nilang natutulog ang matanda, ngunit saktong pagkasabi ng red light ay nasa ere si Capote kaya na-out ang fishman. Muling tumakbo ang mga kalahok saka inatake ni Hamburg si Sanji pero hindi matamaan, habang si Chikichita ay malapit na sa matanda. Ngunit bago ito mahawakan ay nabahing ang matanda sa mukha niya, kaya siya gumalaw at na-out sa laro. Tapos hinigop nito ang mahabang uhog kaya natuwa si Luffy. Nagsimula muli ang pagtakbo nila habang inaatake pa rin si Sanji, ngunit tinapakan ng mukha nito kaya abot tanaw na ang tagumpay. Ngunit nahulog si Porsche mula sa bangin kaya bumalik ang gentleman at agad na niligtas ang dalaga. Pagdating ng red light ay hindi gumagalaw si Sanji kahit na nasa dagat siya. Nalaman nila na napakahirap ng ginagawa nito sa ilalim para maiwasang gumalaw. Ngunit nang halikan siya ng dalaga ay nawala sa focus kaya na-out ang dalawa. Nagmamadali sila Nami sa finish line ngunit nakaahon si Hamburg, pero sinipa naman siya ni Zoro patungo sa matanda, ngunit tinamaan nito ang mga kasama at tumama ang kamay nito sa matanda, kaya nanalo ang team ni Foxy. Giit ni Foxy na wala nang magagawa si Luffy dahil kulang na ang rounds ng laro para mabawi ang lahat ng miyembro. Sunod na kinuha ni Foxy ay si Chopper kaya nagkasama sila ni Robin. Giit ni Luffy na babawi sila muli sa panibagong Davy backfight. Sagot naman ni Foxy na hindi na sila makikipaglaro dahil mga pagod at injured na ang mga kasama niya. Kaya tinawag siyang syungan nila Sanji at Zoro, ngunit kahit manalo sila sa huling round ay hindi na ito sapat para mabawi ang mga kasama. Naisipan ni Nami na ipusta silang 5 para sa huling round, pero pag nanalo sila ay mababawi ang dalawang kasama. Naisip ni Foxy na napakahalaga ng bawat miyembro ng Straw Hat kaya ang ipupusta niya daw ay 500 na crew. Ayaw pumayag ni Luffy kaya pinatahimik ng mga kasama. Giit naman ng referee na ang kulang ng Straw Hat ay babawiin nila sa mga magiging anak at apo kapag natalo sila. Nagsimula ang final round ng Davy Back Jones, kaya nag-spin ang kanan ng dalawang captain ngunit napili nito ang barko ng Foxy Pirates dahil sa pandaraya. At ang rules ay kailangan mo lang ma-knockout ang kalaban mo sa kahit na anong paraan para manalo. Ngunit nakuha pang maglibang ni Luffy bago magsimula ang laban kaya stress na si Nami. Nang magsimula ang laban ay tumira ng itim na ulap ang mga kanan. Tapos itinutok sa kalangitan ng projector para makita ang dalawang kalahok. Ipinakilala ang unang kalahok na si Foxy na merong 920 wins at walang talo. Saka pinakilala si Luffy na merong 100 million bounty na nagsuot ng afro kaya natuwa ang mga tao. Tapos si Usopp ang kanyang naging coach. Umangat ang mga upuan ng audience, saka sinabi ni Foxy na pwede silang magwala sa barko niya dahil marami naman siyang mahusay na shipwright para ayusin ito pagkatapos. Nang magsimula ang laban ay agad na sumuntok ang bida ngunit tinamaan ng slow beam ang kanyang kamao kaya bumagal ito at nahatak siya papalapit. Pagtalo ng bida ay buong katawan niya na ang tinamaan ng slow beam. Saka sumakay sa kanya si Foxy at pinagsusuntok siya ng napakabilis. Kaya pagkatapos ng slow effect ay nagulpi ang bida hanggang sa mahulog siya sa barko ngunit nakakapit kaya nakabalik sa ring. Hinanap niya si Foxy dahil nagtago ito kaya tinanggal niya ang isang tenga ng barko tapos dumating sa kanya ang mga bitag na arrow at tinamaan ang kanyang afro. Nakasakay si Foxy sa isang cannonball kaya sinubukan siyang gayahin ni Luffy, ngunit natanggal ang pagka-slow nito kaya kasama siyang sumabog. Gumamit din ng kalaban ng slow Foxy face bomb para ma-distract si Luffy at makalapit siya, saka sinuntok sa mukha ang bida. Tapos lumapit ang mga mukha ni Foxy at sumabog lahat kay Luffy kaya nag-alala ang mga kaibigan. Ngunit nakakyat pala ang bida sa itaas. Nagtatago sa makapal na usok si Foxy dahil siya pala ang nasabugan. Gumamit ito ng slow beam ngunit nakatakas ang bida at nasapok siya sa likod, subalit nagtago si Foxy sa usok. At doon ito umatake, saka gumamit ng mga board na kahugis niya para nakakalito. Pero nang tuksuhin ng bida ay nakita niyang gumalaw ang isa, kaya inatake ito at tinamaan sa mukha si Foxy. Nang ma-corner ito ay niloko niya ang bida kaya nahulog sa trapdoor. Tapos yumandarang inaapakan niya hanggang sa lumabas siya ng barko, pero kumapit at nakaligtas. Naglagay ng trap sa pinto si Foxy, at kahit nasabihin ni Nami na trap ito ay pumasok pa rin si Luffy. Ngunit pagpasok niya ay sumara ang isang pinto. Dahil nais pala ni Foxy na maapakan ni Luffy ang mga spike strap na nasa loob ng silid. Pero hindi pumasok ang bida, sa halip ay gumamit ng kanan
cannon kaya muntik nang matusok si Foxy ng mga ito. Saka ginamit nito ang cannonball para makasugod sa bida at agad na sumuntok pero hindi naman tumama, kaya muli siyang nagtago kay Luffy sa infirmary. Pagpasok ng bida ay nagpanggap si Foxy na isang nurse, at kahit na obvious ay hindi niya ito nakilala. Pero paglabas ay nalaman niyang ito si Foxy, pero pagbalik ay sinalubong siya ng bakal na ulo ng Fox kaya muling nakatakas ang lalaki. Sunod ay nagpanggap naman na kung siniro ang kalaban, ngunit nakilala na ito ng bida subalit tinamaan na siya ng slow beam nito. Tapos walang tigil siyang pinagsusuntok sa pagmumukha. Saka binuksan ng isang pinto kung saan merong isang nilalang sa loob. At tuluyang nahulog ang bida sa madilim na silid, kung saan nandito pala ang robot ni Foxy na isang punching machine. Pumabante ito at nagsimula sa pagsuntok. Tapos pinapabanda ni Foxy sa salamin ng slow beam kaya pag-iwas ng bida ay tinamaan naman siya ng nag-aapoy na kamao ng robot nito. Patuloy na tumira ng napakaraming slow beam ang kalaban habang sinusuntok din siya ng robot. Naisipan ni Luffy na wasakin ang salamin sa likod para tumigil ang pagbanda, tapos sumugod at nasapol sa pagmumukha si Foxy. Pero hindi ito tumigil sa paggamit ng slow beam, pati ng mga nag-aapoy na mga kamao ng robot kaya nabugbog ng sobra ang ating bida. At matapos ang pagsabog sa labas ay nakita nilang lumabas si Foxy kaya inakala nilang ito na ang panalo. Pero muling bumangon si Luffy, kaya gumamit na ng kakaibang teknik si Foxy para hindi siya makagalaw. Saka muling ginawang punching bag ang kanyang pagmumukha kaya tumalsik ang ating bida. Ngunit bumangon siya muli kaya namangha ang mga nanunood. Tinamaan siya ng slow beam at muling pinagsusuntok ng walang humpay hanggang sa masira ang isang poste ng barko. Pagod na si Foxy ngunit bumangon pa rin si Luffy kaya nagtataka na sa kanya ang kalaban. Dahil sa hindi pagsuko ng bida ay napaiyak na lang ang mga manunood, saka nag-cheer sila sa Afro. Nagalit si Foxy kaya sa kanya na muli nag-cheer ang mga crew. Muling umatake si Foxy at tagumpay na nahuli ang ating bida, tapos tumira ito ng cannonball at pinabagal. Saka sumakay sa Foxy Fighter kaya nasapok ng napakalakas si Luffy. Tapos sumunod ang Foxy Fighter at sumabog sa bida. Ngunit nanatili pa rin sa laban ng Afro kaya na-excite ang mga tao. Kumuha si Luffy ng piraso ng salamin at itinago. Pagkatapos ay nagsabayan ng dalawa ng malalakas at napakabilis na mga suntok kaya tuwang-tuwa ang mga audience. Saka gumamit ng slow beam si Foxy, ngunit bumanda ito sa kanya dahil sa salamin na nakuha ni Luffy. Kaya nang sipukin ito ng bida ay wala na siyang kawala, at matapos ang 30 seconds ay lumipad pa itaas si Foxy, at nahulog sa labas ng ring. Kaya naman ang nagwagi sa laban ay walang iba kundi si Monkey D. Luffy. Pagkatapos ay nakatulog ang bida dahil sa mga pinsalang natamo, hanggang sa magising siya at nalaman na siya ang nanalo. Lumapit si Foxy para makipagkamay ngunit balak niya pala ibalibag ang bida pero siya ang nasaktan. Dahil panalo sa laban ay nakabalik na sila Chopper at Robin sa Straw Hat. Tapos gusto ni Luffy na kunin ang flag nila, ngunit nag-drawing naman siya ng kapalit ng logo pero ang pangit. Ayaw na din kunin ni Luffy ang natitirang 498 na crew pero pinipilit ni Foxy. Kaya naman naubos ang lahat ng crew ni Foxy, tapos liit ng dating mga crew na kukunin na rin nila ang barko ng dati nilang captain. Kaya naman umalis ng luhaan ng tatlo sakay ng munti nilang bangka. Ngunit hindi pa nagtatagal ay tinanggal kaagad ni Luffy ang lahat ng mga ito sa kanyang crew. Kaya sakay ng kanilang malaking barko ay sinubukan nilang habulin ang dati nilang captain. Bumalik sila kay Tonjit dala-dala ang flag ng mga pirata na nanakit sa kanila. Tapos biglang lumindol at lumabas sa lupa ang isang malaking mole, at sakay nito ang isang lalaki na champion daw sa paghuhukay. Nakilala nito si Tonjit dahil ito pala ang apo ng matanda kaya nagyakap ang maglolo. Pagkatapos nilang magbonding ay naghanda na ang Straw Hat para muling maglakbay. At nagpaalam sila sa dalawang bagong naging kaibigan sa isla ng Longland Island. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.